Ang umaga sa Ahmedabad ay nagsimula gaya ng dati, matao ang paliparan, amoy kape sa hangin, at ingay ng mga paalalang pangsiguridad na umaalingaw-ngaw sa buong terminal. Sa gate 14 na, isang ina ang pilit pinapakalma ang dalawang anak na sabik makakita ng nyebe sa London. Sa tabi nila, isang matandang mag-asawa ang tahimik na nakaupo, mahigpit na magkahawak kamay, tila pinipigilang manginig sa lamig ng aircon. Ilang metro lang ang layo, si Raj Mehta, isang binatang arkitekto, ay nakatingin sa boarding pass habang nagtatype ng huling mensahe, "On my way, can't wait to see you." Lahat sila isakay ng flight La 171, isang Boeing 787 patungong London Gatwick. 241 kaluluwa, 169 Indian citizens, 53 British nationals, 7 mula sa Portugal, at 1 mula sa Canada. Hindi pa nila alam na yon na ang huli nilang pag-akyat sa eroplano. Cabin crew, prepare for takeoff. Ang mga bata ay sumisigaw sa tuwa nang magsimulang umandar ang eroplano. "Mommy, Mommy! We're flying!" sabay turo sa bintana. Ang ina, si Shreya, ay ngumiti, pilit itinatago ang pagod. "Yes, na love. We're going to the snow." Pagkalipas ng 14 na minuto, habang lumilipad sa ibabaw ng Gujarat, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa likod ng eroplano. Sumunod ang pagkurap ng mga ilaw. Tumingin-tinginan ang mga pasahero, lahat ay naghahanap ng paliwanag. Biglang bumulusok ang ilaw sa gitna ng kabin. May sumigaw. May bumaluktot sa upuan. Isang matandang lalaki ang hinimatay habang hawak ang rosaryo. "Ladies and gentlemen, please remain calm," pero hindi na natapos ang anunsyo. Umalingaw ang isang pagsabog mula sa kanang pakpak. Sa control tower ng paliparan, isang lalaki ang tumayo sa kinaupuan. "We lost them," bulong niya. "We lost flight La 171. Hindi na muling nakabalik sa lupa ang eroplano. Sa loob ng 24 na oras, umikot ang balita sa bawat news outlet, social media, at broadcast network sa buong mundo. Flight La 171 crashes mid-air, no survivors. Sa Mumbai, isang batang babae ang napaiyak sa pagkakabasa ng headline sa telepono. "Tatay ko yon." Sa London, isang lola ang napaupo sa semento, hawak ang larawan ng kanyang apo. Sa New Delhi, daan-daang tao ang nagtipon sa labas ng airline office, bitbit ang mga litrato ng nawawala nilang mahal sa buhay. Lahat nagtatanong ng parehong bagay, paano ito nangyari? Ngunit sa isang lugar, libu-libong milya ang layo, may isang lalaki na tahimik na tumanggap ng ulat. Isang lihim na dokumento, direktang ipinasa mula sa embahada. Sa loob ng kanyang pribadong silid sa Vatican, binuksan ni Pope Leo XVI ang sobre. Habang binabasa niya ang listahan ng mga pangalan, mapapansin mong unti-unting bumagal ang kanyang paghinga. Robert Francis Prevost. 69 na taong gulang. Dating obispo sa Peru. Unang Amerikanong naging Santo Papa. Bagong halal. Inaasahan ng mundo na siya ay maging diplomatikong leader ng pananampalataya. Ngunit sa oras na yon, wala sa kanyang mukha ang estatwang seryosong ekspresyon ng mga naunang papa. Habang binabasa niya ang pangalan ng isang 5 taong gulang na batang lalaki, Arav Malhotra, tumulo ang unang luha sa kanyang pisngi. Walang sinabi si Pope Leo XVI. Tahimik siyang umupo sa kanyang lamesa, tinanggal ang salamin sa mata, at muling binasa ang dokumento. Sa labas ng bintana, umaambon. Sa likod ng pintuan, may mga tagapayo na naghihintay ng direktiba. Sa buong mundo, libu-libong pamilya ang nagsisimulang dumaan sa pinakamasakit na gabi ng kanilang buhay. At sa puso ng simbahang Katoliko, may isang lalaking nakaluhod sa harap ng krus, bulong sa panalangin. "Diyos ko, anong dapat kong gawin?" Ang kampanaryo ng St. Peter's Basilica ay tumunog ng 6 na beses. Ang liwanag ng umagang sumisilip sa mga bintana ng Vatican ay malamig, malabo, at tila may bigat. Sa loob ng Domus Sanctae Martyr, sa isang simpleng silid na walang karangyaan, malayo sa inaasahan mong tirahan ng pinakamataas na lider ng simbahan, nakaupo si Pope Leo XVI, tahimik, gising mula pa sa madaling araw. Nakasuot siya ng puting pang-araw na sutana, wala pang mitra o krusipiho. Tanging ang kanyang lumang rosaryo ang nakapatong sa maliit na mesa sa harapan niya, katabi ng isang tasa ng tsaa na matagal ng malamig. Tumunog ang katok. Isa sa kanyang mga aide de camp ang pumasok. Bitbit nito ang folder na may pulang selyo ng embahada. "Your Holiness," mahinang sabi ng aide, "the full report has arrived."
Inabot ni Pope Leo XIII ang dokumento, hindi pa rin nagsasalita. Habang binubuksan niya ito, ang aide ay tahimik na lumabas at isinara ang pinto. Ilang sandali, tanging ang tunog ng papel ang maririnig sa silid. Ang mga pahina ay puno ng pangalan, apelyido, pangalan, edad, bansang pinagmulan. May mga litrato. May ilang mensahe ng huling komunikasyon mula sa mga pasahero bago ang insidente. Binasa niya ang pangalan ng isang batang babae, Riema Dasgupta, 8 taong gulang, nakatakdang bumisita sa kanyang ama sa BA para sa unang pagkakataon. Sumunod, Marcos Vieira, 73, Portuguese missionary, nakaligtas sa 3 giyera, pero hindi sa biyahe pauwi. Napalunok siya. Hinaplos ang gilid ng pahina na parang isang pahinang banal. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa labas, may grupo ng mga madre na naglalakad papunta sa misa. Tahimik ang Vatican sa umagang iyon, pero ramdam niya ang bigat ng mundo. Ang kanyang isip ay bumalik sa Peru. Sa mga bundok kung saan siya naging obispo. Doon, sanay siya sa mga mukha ng mahihirap, sa mga yakap ng mga inang nawalan ng anak, sa mga luha ng matatandang inilibing ang lahat ng kanilang pamilya. Doon niya natutunang ang tunay na tungkulin ng isang pari ay hindi ang mangaral, kundi ang makinig. Hindi siya kailanman naging komportableng makinarya ng politika ng Roma. Ngunit ngayon, siya na ang papa. Muling tumulog ang orasan ng basilika. 7 beses. Binuksan niya ang isa pang pahina. Litrato ng isang pamilya, mag-ina, magkatabing natutulog sa upuan sa loob ng eroplano. Caption sa ibaba, Pretty Nair, 34, Anjali Nair, 6. Sa kanyang dibdib, may biglang kumirot. Bumalik siya sa lamesa, iniupo ang sarili, at ipinikit ang mga mata. Pagkatapos ay dumilat. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at isinulat sa likod ng envelope. Kapag ang puso ng isang leader ay hindi nasasaktan sa sakit ng kanyang mga anak, siya ay hindi karapat-dapat na manguna. Tumulo ang luha. 1. 2. Wala siyang itinawag. Walang ipinahayag. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Santa Sede. Ngunit sa loob ng silid na iyon, sa mga mata ng isang lalaking hindi hinangad ang kapangyarihan, kundi ang pagkalinga, nagsimula na ang pagyanig. Ang Vatican ay isang lungsod ng tradisyon. Ang bawat galaw, bawat salita ng Santo Papa ay sinusukat, pinaplano, inaayos. Ngunit ang mga luha ay hindi bahagi ng script. At sa araw na iyon, habang lumalalim ang katahimikan ng Roma, ang mundo ay mag-umpisang makaramdam ng pagbabago, hindi sa pamamagitan ng doktrina, kundi sa katahimikan ng isang taong umiiyak mag-isa para sa mga hindi niya kilala. Sa oras na iyon, huminto ang orasan sa loob ng kanyang silid. Hindi literal, kundi spiritual. Tumigil ang mundo para sa kanya, para lang maramdaman niya ng buo ang bigat ng bawat buhay na nawala. Sa labas, ang araw ay unti-unting umaangat. Your Holiness, the statement is ready. It's been vetted U.S. Secretariat of State and Communications Office. Shall we go through it now? Hindi sumagot si Pope Leo XIII. Sa halip, nakaupo siya sa gilid ng mesa, hawak pa rin ang papel na isinulat niya kaninang madaling araw. Binabasa niya muli ang mga pangalan. Sa bawat isa, naroon ang katahimikan ng isang mundo na nalugmok. Your Holiness, tanong muli ng aide, may halong kaba sa tinig. I won't read that, sagot ng Papa, malamig pero buo. That statement is not mine. Napatinginan ang mga tagapayo. Isa sa kanila, si Cardinal Rossetti, lumapit at pabulong, kung lalabas po kayo ng walang pahayag, maaaring magkaroon ng interpretasyon, politikal, emosyonal, hindi kontrolado. Justo, bulong ni Pope Leo XIII, at tumayo. Isinuot niya ang kanyang simpleng puting kapa. Walang korona. Walang mitra. Tanging ang krus na kahoy mula sa kanyang mga araw sa Peru ang isinabit niya sa leg. Tinanggal niya ang kanyang singsing ng kapangyarihan. Iniwan sa mesa. Walang rehearsal. Walang media training. Lumabas siya sa silid at tahimik na tinungo ang bulwagan ng Vatican Press Room. Sa labas, mayroong dose-dosenang mamamahayag mula sa buong mundo, ang iba'y nakatayo, ang iba'y may hawak ng kamera. Hindi nila inaasahang lalabas ang Papa ng walang abiso. Live broadcast is rolling, sigaw ng technician. Ang mundo ay nakatutok. Pumasok si Pope Leo XIII. Sa unang ilang segundo, walang nagsalita. Tiningnan niya ang bawat mata sa silid, puno ng kuryosidad, ilang pag-aalinlangan, at bitin na mga tanong. Humugot siya ng malalim na hininga.
Mga minamahal kong kapatid, panimula niya, nanginginig ang tinig. Ngayon, hindi ako nagsasalita sa inyo bilang inyong Santo Papa. Hindi bilang pinuno ng simbahan. Hindi bilang tagapagsalita ng anumang institusyon. Kundi bilang isang kapwa-tao. Bilang isang ama. Bilang isang anak. Bilang isang taong nabasag ang puso. Ang boses niya ay lumambot. Ang kanyang mga matay namumula. Kanina lang, binasa ko ang pangalan ng isang batang 8 taong gulang. Anjali. Ang kanyang ina ay bitbit siya pauwi para sa unang bakasyon nilang magkasama. Hindi na sila darating. Wala ni isang pasahero sa flight la 171 ang nakauwi. Tumigil siya. Tumingala. At doon, sa harap ng kamera ng buong mundo, tumulo ang unang luha. Hindi siya humikbi. Hindi siya bumagsak. Ngunit malinaw ang bawat patak sa kanyang pisngi. Hindi ito dramatiko, ito'y totoo. Umiiyak ako hindi dahil ako'y mahina. Umiiyak ako dahil sila'y mahalaga. Ang reaksyon ay agarang sumabog sa buong mundo. Sa mga social media feed, live ang broadcast. Little Pope yes crying, sabi ng isang headline. Sa isang sa Sao Paulo, napahinto ang isang lola habang nagluluto. Sa Tokyo, isang estudyante ang nag-pause ng lecture video at nanood ng tahimik. Sa Lagos, sa Toronto, sa Quezon City, lahat ay napatigil. Sa likod ng press room, naroroon pa rin si Cardinal Rossetti, nakayuko. Sa unang pagkakataon, wala siyang sinabi. Wala ring tumutol. Ang bawat pangalan na aking binasa ay hindi numero. Hindi istatistika. Sila'y mga anak ng Diyos. At kapag ang isang miyembro ng katawan ay nawawala, tayong lahat ay hindi nabuo. Lumapit ang isang kamera. Hindi siya umiwas. Hindi siya nagtago sa likod ng doktrina. Sa halip, inabot niya ang rosaryo mula sa kanyang bulsa, hinawakan ang krus, at bumulong. Kung si Kristo ay umiyak para kay Lazaro, sino ako para hindi umiyak para sa 241 na kaluluwang ito? Ang mga mamamahayag ay hindi agad nakapagtanong. Ilang segundo ng katahimikan ang bumalot sa silid. At ang katahimikang iyon ay mas malakas kaysa alinmang sermon. Lumapit ang isang batang mamamahayag mula sa India. Your Holiness, what do you want the world to do? Tumingin sa kanya si Pope Leo XVI. Gusto kong sandaling itigil ng mundo ang pagkukumpara. Ang politika. Ang pananampalataya. Ang pagiging tama. Gusto kong makinig tayo sa sakit ng bawat isa. Gusto kong yakapin ng sangkatauhan ang pagkabiyak nito. Pagkatapos, siya'y tumalikod. Lumakad palabas, tahimik. Walang bodyguard. Walang hand gesture ng pagpapala. Isang simpleng lalaki lang naubos sa pag-iyak. Sa labas ng press room, ang mga tanod ay nakatingin sa kanya, hindi alam kung susundan ba siya o hayaang mag-isa. Pinili nilang manahimik. Sa loob ng 3 oras, ang kanyang mga salita ay naisalin sa higit sa 70 wika. Sa New York, mga simbahan na matagal nang walang misa ay nagbukas ng pinto. Sa Manila, may nag-organisa ng candlelight vigil. Sa Mumbai, isang grupo ng mga Muslim, Hindu at Kristiyano ay nagtipon para sa isang interfaith prayer. Ngunit higit sa lahat, ang mundo ay nagsimulang makinig, hindi sa mga salita, kundi sa katahimikan. Sa pagitan ng bawat luha ni Pope Leo XVI, ay naroon ang mensaheng matagal nang nakalimutan. Hindi mo kailangang maging perpekto para magmahal. Pupunta ako sa India. Bumagsak ang katahimikan sa silid na parang kulog. 20 peres ng mata mula sa kolehiyo ng mga kardinal at opisyal ng sekretarya ng Estado ang sabay-sabay tumingin kay Pope Leo XVI na nakatayo sa dulo ng mahaba at makintab na mesa. Sa likod niya, bukas ang mga bintana ng palasyo, tanaw ang dome ng St. Peter's, ngunit tila ang mundo sa labas ay napakalayo. Your Holiness, with all due respect, sabi ni Cardinal Giancarlo, may bahid ng takot sa kanyang tinig, ang ganitong uri ng desisyon ay unprecedented. Hindi ito pagbisita ng Estado. Hindi ito diplomatikong misyon. Pupunta ako bilang tao. Bilang ama. Bilang kapatid, sagot ng Papa. Peligroso. Politically unstable ang rehiyon sa ngayon. At logistical nightmare, Holiness, dagdag ng iba pa. We can send the Apostolic Nuncio instead. Hindi siya ang umiiyak sa harap ng kamera kahapon, mahinang sagot ni Pope Leo XVI. Ako yon. Kaya ako ang pupunta. Tumahimik ang silid.
Isang aide ang pilit na tinatakpan ang tensyon sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga papel sa harap niya, pero lahat ay alam, hindi ito basta-bastang hakbang. Sa sumunod na 3 araw, gumalaw ang makinarya ng Vatikano ng may kaba at pagmamadali. Pinag-aralan ng ruta, ang seguridad, ang logistics. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na mapipigilan ang Santo Papa. Isang direktiba na mismo ang kanyang nilagdaan, manlalakbay siya papuntang Ahmedabad, India, upang makaharap ang mga pamilyang naiwan ng trahedya. Habang abala ang Vatikano sa paghahanda, ang mundo ay gumalaw na rin. Sa Portugal, isang maliit na simbahan sa Porto ay nagsabit ng larawan ng Papa sa labas, nakayuko, may luha. May nagsindi ng kandila. Sumunod ang marami. Sa London, sa isang plaza malapit sa Westminster, nagsimula ang spontaneous vigil. Walang nagsabi, walang nagplano. Basta nagsimula lang ang mga tao na dumating, dala ang mga litrato ng mga nawalan ng buhay. Sa isang sulok, isang batang babae ang nakaupo sa sahig, hawak ang teddy bear ng kanyang kapatid na lalaki na kasama sa flight. Sa Canada, isang rabbi, isang imam, at isang Catholic priest ay nagsama-sama sa isang community hall sa Toronto upang magdasal para sa mga biktima. Hindi namin kailangan ng parehong relihiyon para makaramdam ng parehong sakit, sabi ng rabbi, habang iniabot ang kamay sa imam. At sa bawat panig ng mundo may mga liham. Mga sulat na pinadala sa Vatican mula sa mga batang may tanong. Mula sa mga guro na nagsabing ang mga estudyante nila ay tahimik na nanood ng pag-iyak ng Papa. Mula sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, pero naniwala sa totoo nilang nakita. Isang babae mula sa São Paulo ang nagsulat, "Hindi ako Katoliko, ni hindi ako Kristiyano. Pero nang makita kong umiyak kayo, naramdaman ko na hindi kami nag-iisa." Sa gitna ng lahat ng ito, si Pope Leo XVI ay naghahanda sa kanyang sariling paraan. Hindi siya nagpa-press conference. Hindi siya nagbigay ng anunsyo sa publiko. Ngunit sa pribadong chapel ng kanyang silid, araw-araw siyang nananalangin ng mag-isa. "Gabayan mo ako," bulong niya. Hindi upang magsalita, kundi upang makinig. Nang dumating ang araw ng biyahe, hindi pangkaraniwan ang eksena sa tarmac ng paliparan ng Roma. Walang bandang tumutugtog. Walang diplomatang nakapila. Tanging isang eroplano na kulay puti, may simpleng selyo ng Vatican, ang naghihintay. Umakyat si Pope Leo XVI sa hagdan ng eroplano na may dala lang na isang maliit na bag at ang rosaryong kahoy. Pagpasok niya sa loob, may isang lalaking piloto ang tumayo at nagsabi, "May we be honored to rally you, Your Holiness." Ngumiti lang ang Papa. "Let us pray for safe passage." Habang lumilipad ang eroplano sa ibabaw ng karagatan, sa lupa ay kumikilos na rin ang mga pamilya ng mga nasawi. Sa India, nagsimula nang dumating ang mga kamag-anak. Ang mga hindi pa handang harapin ang sakit ay ngayon ay nagtutungo sa Ahmedabad, dala ang larawan ng kanilang mga mahal sa buhay, umaasang makakahanap ng kahit anong paliwanag. Isa sa kanila si Lakshmi Bhatt, na nawalan ng asawa't anak sa insidente. "Hindi ko alam kung bakit ako pupunta," sabi niya sa isang voluntaryo. "Pero gusto kong makita kung totoo talaga ang sinasabi nilang ang Papa ay darating hindi para ipaliwanag ang Diyos, kundi para marinig ang sakit ko." At sa kanyang paghakbang paalis ng istasyon ng tren, sabay ang tunog ng kampana ng isang malapit na templo, parang paalala, ang awa ay maaaring dumating sa kahit anong anyo. Sa himpapawid, ang eroplano ng Papa ay lumilipad ng tuloy-tuloy patungong India. Wala pang pahayag sa media. Wala pang planong seremonya. Pero ang mundo ay nakahawak na sa isang tanong. Ano ang mangyayari kapag ang pinuno ng isang simbahan ay tumungo hindi para magpaliwanag, kundi para makiramay? Walang banda ng musika. Walang masigabong palakpakan. Walang nakahilerang opisyal na may hawak na bulaklak. Sa halip, sa mainit at maalikabok na lupa ng Ahmedabad, sinalubong si Pope Leo XVI ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na mas mabigat kaysa anumang sermon. Sa labas ng maliit na paliparan, nagtipon ang ilang pamilya. Wala silang placard. Wala ring kamera na nakatutok. Naroon lang sila. Naghihintay. Sa mga mata nila, may halong pagod, pag-aalinlangan, at pag-asa. Bumaba si Pope Leo XVI sa eroplano nang walang makulay na suot. Puting sutana. Sandalyas na panglakad. At ang rosaryong kahoy na nakabitin sa kanyang pulso. Wala siyang anunsyo. Wala siyang basang papel na babasahin. Isang matandang lalaki ang unang lumapit. Si Ajit Verma, na wala ng 2 anak. Hindi nagsalita.
Tiningnan lamang ang papa, sabay inilabas ang isang lumang litrato. Inabot niya ito. Tumango ang papa at sinabi sa mababang tinig, masasabi mo ba sa akin kung sino sila? Si Vikram at si Lila. Magkapatid. Hindi sila nagkahiwalay kahit minsan. Pope Leo XIII ay umuko. Hindi na rin natin sila paghihiwalayin sa ating alaala. Mula roon, nagsimula ang kanyang paglalakad. Wala sa itinerary. Walang plano. Basta't lumalapit sa bawat isa. Tumitigil sa bawat larawan na nakapaskil sa pader. Hinahaplos ang mga pangalan na sinulat sa chalk sa mga sementadong monumento. Sa isang eskinita, may maliit na altar, may kandila, ilang laylayan ng damit, at isang kahon ng laruan. Sa tabi nito, isang batang babae ang nakaupo, naglalaro ng piraso ng papel na ginawa niyang eroplano. Hindi siya agad nakapansin sa paglapit ng papa. Anong pangalan ng eroplano mo? Tanong ni Pope Leo XIII. Princess Plane, sagot ng bata, walang lingon. Gawa ko para kay kuya. Gusto niya maging piloto. Umupo ang papa sa tabi niya. Magaling ka. Sigurado akong matutuwa siya. Pero patay na siya, sagot ng bata, diretsong sinabi, parang pabulong. Sagot ng papa. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi niya kayang lumipad kasama mo. Tumahimik ang bata. Ilang saglit, ngumiti siya. Gusto mo gumawa rin? At doon, sa isang kalsadang marumi, sa ilalim ng araw, nakita ng mundo ang santo papa na nakaluhod sa lupa, gumuguhit sa papel ng sariling eroplano, habang ang isang bata ay tinuturuan siyang gumawa ng fold sa dulo. Pagkatapos ng ilang oras, nagtungo siya sa isang maliit na simbahan, walang pangalan, walang altar na mamahalin, tanging kahoy na krus at ilang bangkong plastik. Doon, naghihintay ang humigit kumulang 20 pamilya. Hindi alam kung ano ang mangyayari. Hindi sanay sa presensya ng Santo Papa sa isang lugar na ganito. Ngunit pagpasok ni Pope Leo XIII, walang ceremonial entrance. Umupo siya sa gitna nila. Tila isa lamang ring nagluluksa. Isa-isang inilapit sa kanya ang mga litrato, kwento, alaala. Si Farah Malik, isang Muslim na babae na nawalan ng nobyo sa aksidente, ay nagtanong, bakit ka narito? Hindi mo naman siya kilala. Tumingin sa kanya ang papa, banayad ang ngiti. Ngunit mahal ka ng Diyos. At kung mahal ka ng Diyos, paano hindi ko mararamdaman ang pagkawala mo? Nagulat si Farah. Hindi niya inaasahan ang ganong sagot. Umiyak siya. Hindi dahil sa sakit ng alaala, kundi sa ginhawang hindi niya inaakalang manggagaling sa isang taong hindi niya relihiyon. May tumawa rin. Isang binatang lalaki, si Deven, ikinuwento kung paanong ang kapatid niyang nasawi ay laging nahuhulog sa bus habang inaantok. Laging may sugat sa tuhod. Pero proud siya lagi, sabi niya, diyan ako lumalaban. Tumawa ang ilan. Tumawa rin si Pope Leo XIII. Maraming banal ang may peklat, anya. Dumaan ang hapon sa pakikinig, hindi sa pangangaral. Sa pagyakap, hindi sa bendisyon. Sa paghawak ng kamay, hindi sa pagtataas ng krus. Isang mag-asawa ang nagsabi, wala po kaming simbahan. Pero ngayon, pakiramdam namin, dito mismo, sa kwartong ito, narito ang langit. At totoo nga, hindi sa kisami, kundi sa pagitan ng mga luhang ibinabahagi, sa mga katahimikang puno ng kahulugan, sa mga sandaling walang nakakaalam kung sino ang susunod magsasalita, ngunit lahat ay handang makinig. Bago matapos ang gabi, isa-isang lumapit ang mga tao sa Papa. Wala silang sinabing salamat. Kundi alam ko na po ang pakiramdam ng hindi nag-iisa. Sa huling minuto bago siya umalis, tumayo si Pope Leo XIII at tumingin sa mga mata ng bawat isa. Sa mga mata ninyo, sabi niya, nakita ko ang Diyos. Hindi sa kapangyarihan, kundi sa kirot. Hindi sa katahimikan, kundi sa panaghoy. At kung may saysay man ang aking pagdating, sana ito, na alam ninyo, hindi kayo iniwan. Hindi sa alaala. Hindi sa panalangin. Hindi sa puso. Walang sumigaw ng "Ti Viva il Papa." Walang nag-selfie. Pero sa labas ng simbahan, may tumubong bulaklak sa gilid ng pader, isang rosas, na itinanim ng isang batang lalaki na nagsabing, para ito sa mga lumipad. At marahil, sa gabing iyon, habang tahimik na bumalik si Pope Leo XIII sa pansamantalang silid na inihanda para sa kanya, alam niyang ang landas ng pagiging tagapamagitan ng Diyos ay minsang kailangan dumaan sa putik ng lupa upang tunay na makadama. Umaga pa lang, naroon na siya. Walang liturhiya. Walang kamera. Walang awiting panimula.
Si Pope Leo XIII ay umupo sa gilid ng isang bilog na ginawa mula sa mga pinagdikit-dikit na upuang kahoy. Sa gitna ay isang simpleng lamesa, at sa ibabaw nito ay inilapag ng mga tao ang kanilang dala, litrato, sulat, laruan, alahas, gunting na papel, basag na relo. Isang altar ng alaala. Nais ko po, sabi ng Papa, halos pabulong, na makilala sila mula sa inyong mga labi. Hindi mula sa mga balita. Hindi sa report. Kundi mula sa inyong puso. Tahimik ang lahat hanggang sa unang lumapit si Mira, isang babaeng Hindu na nasa huling yugto ng kanyang pagluluksa. May hawak siyang makapal na notebook. Binuklat ito, lumang papel, maraming sulat kamay, may ilang pahina na may luha. Kay Anaya po ito, sabi niya, nanginginig ang tinig. Anak ko. 11. Mahilig magsulat. Ginagawa niya akong bida sa mga kwento niya. Inabot niya ang notebook sa Papa. Bumuklat si Pope Leo XIII. Binasa ang isang entry na isinulat sa Ingles, "One day, I will lally and make the clouds and my playground." Napangiti siya. Gusto niyang lumipad. Pero takot siyang sumakay ng eroplano, dagdag ni Mira. Hanggang sa araw na yon, tinignan siya ng Papa. At ngayon, marahil, siya ang gumuguhit ng langit para sa atin. Sumunod si Arav, isang binatang tahimik, may dalang maliit na folder. Inilabas niya ang isang crayon drawing. Isang eroplano. Sa loob, may dalawang stick figures, isa may korona, isa may pakpak. Ako to, turo niya sa unang stick figure. At si Papa. Ginawa niya ito sa huling birthday ko. Sabi niya, kapag hindi ako makasama sa party mo, isipin mo na lang nakasama mo pa rin ako rito. Tumango si Pope Leo XIII. Inabot ang drawing, pinagmasdan ng matagal. Ito ang sining ng puso, hindi mabubura kahit ng kamatayan. Isa-isa, ang mga tao ay lumapit. Isang ina ang nagdala ng paboritong scarf ng anak niyang babae. Amoy pa rin ng pabango. Isang asawa ang nagbigay ng voice recording na natagpuan niya sa lumang cellphone. Isang mensahe ng pagmamahal, paulit-ulit na nilalaro gabi-gabi bago siya matulog. Isang batang lalaki ang inabot ang laruan ng kapatid niya, isang maliit na tren, may gulong na sira. Ayaw niyang palitan. Sabi niya, para hindi siya masyadong mabilis mawala. Sa bawat kwento, walang interruption. Walang pagsingit. Walang pagmamadali. Nakinig si Pope Leo XIII ng buo. Tumingin sa mata. Tumango. Minsan tumawa, minsan tahimik na umiiyak. Sa ilang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ng mga nagsasalita, lalo na kapag nabibigo silang tapusin ang sinimulan nilang sabihin. At sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang nangyari, bumagal ang mundo sa paligid. Ang hangin ay tila nakinig din sa loob ng oras na yon, wala ang lungkot bilang bigat, nandoon ito bilang alaala. Hindi bilang pasakit, kundi bilang patunay na sila ay minahal. Pagkatapos ng mahigit 2 oras, nang lahat ay nakapagsalita, tumayo ang Papa. Hawak niya sa mga kamay ang ilang sulat at larawan, lahat ay ibinigay sa kanya. Sa bawat pangalan, sa bawat kwento, isang parte ng puso ninyo ang ipinagkatiwalaan nyo sa akin. Dadalhin ko ito. Hindi sa archive. Hindi sa library. Kundi dito, at itinuro niya ang kanyang dibdib. Bilang Pope, maaaring sabihin ng iba na dapat kong pangunahan ang mundo. Ngunit ngayong araw, kayo ang nagturo sa akin kung paano magmahal muli. Sa mga tinig ninyo, narinig ko ang mga nawalan. Pero mas narinig ko ang mga naiwan na patuloy na nagmamahal. Tahimik. Walang palakpakan. Pero bawat tao ay nakatitig sa kanya, hindi na bilang pinuno ng relihiyon, kundi bilang kasamang nilamon ng kirot ng buhay. Lumapit muli si Mira. Your Holiness, maaalala niyo po ba silang lahat? Hindi sumagot si Pope Leo XIII agad. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha, sa mga alaala, sa mga mata na may bahid ng liwanag sa kabila ng pagkalugmok. Maaalala ko sila, anya, dahil bahagi na sila ng akin. At bawat paghinga ng aking panalangin ay dadalhin ang pangalan nila sa Diyos. At sa isang sulok ng silid, isang kandila ang biglang sindi, kahit walang hangin, walang apoy na dumaan. Napatingin ang mga tao. Walang nagsalita, pero mararamdaman, hindi sila nag-iisa. Hindi kailanman sila iniwan. Sa muling paglapag ng eroplano sa Roma, hindi palakpakan ang bumungad kay Pope Leo XIII, kundi katahimikan. Tahimik na saludo ng ilang gwardiya. Ilang madre ang nag-antabay, hindi para sa protokol, kundi para sa panalangin.
Sa mga mata ng kanyang mga tagapayo may pagbabago. Hindi na siya bumalik bilang pinuno lamang, bumalik siyang ibang tao. Sa unang pulong matapos ang kanyang pagbabalik, tumayo siya sa gitna ng consistory hall. Nasa paligid ang mga kardinal, obispo, at mga leader ng Curia. 25 minuto siyang tahimik. Pinagmasdan lang niya ang bawat isa bago siya nagsalita. Nakita ko ang mga mukha ng mga taong nawalan ng lahat at hindi inaasahang may darating na makikinig. Hindi ako nakipagkita sa mga leader ng bansa, hindi ako binigyan ng medalya. Pero tumanggap ako ng isang bagay na mas banal, tiwala. Tiwalang ipinagkatiwala sa isang taong hindi nila kilala dahil gusto nilang marinig. Tumigil siya, huminga ng malalim. Kaya't ngayong araw, hindi ko kayo tinatawagan upang gumawa ng plano. Tinatawagan ko kayo upang baguhin ang paraan ng ating pagiging pastol. Hindi sapat ang misa kung ang tao ay nagugutom. Hindi sapat ang bendisyon kung ang kanyang tinig ay hindi pinapakinggan. Ilang kamay ang umangat. Holy Father, paano ito maisa sa katuparan? Maraming limitasyon, politika, seguridad, tradisyon. Simulan natin sa hakbang na simpleng totoo, sagot ng Papa. Hindi tayo pupunta sa kanila bilang pinuno ng simbahan. Pupunta tayo bilang kapwa nila lang. Bisitahin natin ang mga pamilya. Kumain tayo sa mesa nila. Makinig tayo sa kanilang mga dasal, kahit hindi ito Katoliko. Makalipas ang 2 linggo, isang kautusan ang ipinalabas mula sa Vatican. Lahat ng diocese sa buong mundo ay kailangang magsagawa ng misa para sa mga kaluluwang nalimutan ng mundo, mga biktima ng giyera, ng aksidente, ng kahirapan, ng pandemya, ng trahedyang hindi naiulat. Sa parehong utos, ang mga obispo ay hinikayat na bumaba mula sa mga palasyo ng simbahan at makisalo sa mga tahanan. Hindi upang pangaralan, kundi upang marinig. Hindi upang hatulan, kundi upang samahan. Ang epekto ay mabilis. Sa Chile, ang isang obispo ay nakitang nakaupo sa isang tent sa kampo ng mga nawalan ng tirahan matapos ang lindol. Sa Syria, isang paring Katoliko at isang imam ay nag-alay ng dasal para sa mga batang nasawi sa pambobomba. Sa Lagos, isang madre ang nakitang yakap-yakap ang isang inang nawalan ng 5 anak sa sunog habang nagdarasal sa wikang hindi niya alam. Ang mga simbahan na dati kalahating puno ay muling napupuno. Hindi dahil sa ganda ng homilya, kundi dahil sa presensya. Mga tao na dati nawalay sa pananampalataya ay bumabalik hindi upang sumunod, kundi upang muling madama na sila'y may puwang. Naglabasan ang mga tanong sa media. Is this the rise of a new church? Is Pope Leo Rossi redefining the papacy? Compassion or strategy? Ngunit sa Vatican, walang EC campaign. Walang social media blitz. Tanging katahimikang may layunin. Sa gabi, makikitang naglalakad ang Papa sa Vatican Gardens, mag-isa, hawak pa rin ang parehong rosaryo. Sa ilang gabi, tumatawag siya. Isang pamilya sa Canada, gulat na gulat sa pagtanggap ng tawag. Hello! This is Pope Leo Rossi, anya, kalmado, parang lolo na bumabati. Hindi kami makapaniwala, sabi ng asawa. Walang problema. Ako rin, minsan hindi makapaniwalang pinayagan akong tumawag ng walang tagasalin, sabay tawa ng Papa. Hindi ito scripted. Hindi ito opisyal. Pero ang mga ganitong sandali ay nagsimula ng kilusan. Isang seminarista sa Brazil ang nag-post, dati gusto kong maging pari para mangaral. Ngayon gusto ko maging pari para makinig. Sa Africa, tumataas ang bilang ng kabataang nagpapahayag ng interes sa buhay relihiyoso. At sa mga lugar kung saan ang simbahan ay matagal nang itinuturing na banyaga, nagsimula ang mga pinto muling bumukas. Hindi ko inakalang maririnig ko ang pangalan ng anak ko sa misa, sabi ng isang ina sa Osaka. Hindi siya Kristiyano. Pero ngayon alam kong may lugar siya sa langit kasi isang papa ang nagdasal para sa kanya. Sa mga pulong interfaith, imbitado ang mga pinuno ng iba't ibang relihiyon. Si Pope Leo Rossi ay palaging naroon. Tahimik. Nakaupo. Kumakaway sa mga bata. Umaabot ng tinapay kahit pa hindi siya kakain dahil sa ayuno. Kapag ang pastol ay bumaba sa altar, sabi niya minsang tinanong sa isang interview, nakikita niya kung sino talaga ang kanyang kawan. Hindi lahat natuwa. May mga konserbatibo na nagpahayag ng pagkabahala. Nasaan na ang maharlikang otoridad ng simbahan? Baka mawala ang respeto. Pero ang sagot ng Santo Papa ay simple. Hindi kailangang katakutan ang paglapit sa sugat ng sangkatauhan.
Ang tunay na otoridad ay hindi nagmumula sa taas, kundi sa lalim ng pag-unawa. Habang lumilipas ang mga buwan, isang hindi inaasahang pagbabagong espiritual ang lumalaganap. Hindi ito dulot ng himala. Hindi ito dala ng bagong doktrina. Ito'y nagsimula sa isang simpleng desisyon. Makinig. At sa mga hakbang ni Pope Leo XIII sa mga lansangan ng Roma, minsan nakayapak, minsan bitbit ang liham ng isang batang ulila, naroon ang paalala na ang puso ng simbahan ay hindi ang ginto ng altar, kundi ang luha ng mga tao. Sa isang ospital sa Nairobi, isang matandang babae ang hindi makapaniwala sa bumisita sa kanyang silid. Hindi siya Katoliko ni hindi niya alam ang pangalan ng mga papa. Pero nang hawakan ni Pope Leo XIII ang kanyang kamay, hindi niya yon kinailangan. Sinong-sino po kayo? Tanong niya, bahagyang nanginginig. Isa lang pong tao na gustong samahan ka sa oras na ito, sagot ng Papa, banayad. Sa mga sumunod na buwan, hindi na mabilang ang mga ganitong tagpo. Sa halip na manatili sa mga opisyal na pagbisita, si Pope Leo XIII ay pumili ng mga lugar na hindi kasama sa mapa ng kapangyarihan, ospital ng mga may taning, ampunan, kampo ng mga refugee, libingan ng mga hindi na nakilala. Hindi siya dumating na may handang talumpati. Wala siyang kasamang press corps, maliban sa isang tagakuha ng tala, at isang madre na may hawak ng tubig at simpleng tela. Sa isang liblib na bayan sa Turkey, tumigil siya sa isang kampo ng mga Syrian refugees. Isang batang lalaki ang lumapit sa kanya, may hawak na lumang laruan. Luma na ito, sabi ng bata, halos pabulong. Mas matibay ang matagal ng minamahal, sagot ng Papa. Hindi siya nagdasal ng malakas. Umupo lang siya. Nakinig. Sa isang sulok, may nanay na umiiyak. Lumapit siya, hindi upang bigyan ng sagot, kundi upang makiiyak. Walang sermon. Walang liturhiya. Walang kamera. Pero sa katahimikang iyon, may nangyaring bago, narinig ng mundo ang presensya. Hindi nagtagal, may mga taong nagsimulang magtanong, ano ba ang ginagawa ng Papa? Bakit wala siyang sinasabi? Ang sagot ay nagsimulang dumating mula sa mga kwento. Isang psychologist sa Ginebra, si E.R. Claudine Maurier, ay isinulat sa kanyang journal, ang tinatawag kong modelo Pope Leo XIII ay nakabatay sa aktibong pakikinig, walang agenda, walang pag-aayos. Presensya lang. Tila simple, ngunit mas makapangyarihan kaysa anumang gamutan. Sa isang probinsya sa Pakistan, isang batang Muslima, si Layla, ay biglang nagpakita sa isang Katolikong misa. Umupo sa likod. Tahimik. Sa pagtatapos ng misa, lumapit siya sa pari at sinabi, napanood ko po kung paano tahimik na nakinig ang Papa sa isang ama na nawalan ng anak. Ang ama ay Muslim. Sabi ng Papa, ang sakit ay hindi pumipili ng relihiyon. Na-curious ako kung ano ang klase ng Diyos na nagtuturo ng ganun. Sa social media, isang bagong hashtag ang lumaganap, #presensya hindi pangungusap. Mga tao mula sa iba't ibang bansa ang nagpo-post ng mga larawan na nakaupo lamang sa tabi ng kaibigang dumadaan sa hirap. Walang salita. Tanging pakikisama. Isang guro sa Peru ang nagsulat sa pisara, minsan, ang pinakamagaling na sagot sa tanong ng buhay ay ang mismong katahimikang kasama mo. Hindi ito himala. Hindi ito kampanya. Ito ay kilos ng isang taong pumiling makisama sa kadiliman ng iba, hindi upang paliwanagin ito, kundi upang ipakitang may kasama sila sa dilim. Sa Vatican, may mga opisyal na nag-aalala. Paano natin mapapanatili ang doktrina kung hindi natin ipinapahayag ito? Tanong ng isang arsobispo. Ang presensya ay hindi kontra sa pananampalataya, sagot ni Pope Leo XIII sa isang closed-door meeting. Ito ang unang hakbang sa tunay na ebanghelyo. Lumaganap ang epekto. Sa mga seminaryo, binago ang kurikulum. May bagong kurso, ang agham ng pakikinig. Sa mga paaralan, may araw ng katahimikan. Sa mga tahanan, nagsimula ang mga ama at anak na mag-usap ng walang cellphone sa pagitan. Sa isang lugar sa India, isang batang ulila ang nagsabi sa isang madre, si Pope Leo po ba talaga yung dumalaw dito dati? Tumango ang madre. Akala ko po kasi panaginip lang. Kasi nung umupo siya sa tabi ko, hindi ko na naramdaman ang lungkot ko. Akala ko hindi totoo. Sa mga unang buwan ng kanyang pamumuno, si Pope Leo XIII ay tinawag ng media bilang The Crying Pope. Ngayon, isa pang pangalan ang dumarami ang gumagamit, The Listening Shepherd. Hindi dahil sa kanyang sinasabi, kundi dahil sa kanyang hindi sinasabi.
Sa isang pagtitipon ng mga leader ng iba't ibang relihiyon sa Jordan, siya'y inimbitahan bilang tagapagsalita. Tumayo siya sa entablado, tiningnan ang mga mukha ng mga imam, rabbi, monje, pari. At sa halip na magsalita, ibinaba niya ang mikropono at sinabi, "May 30 minuto akong ibinigay para magsalita. Gagamitin ko ito para makinig. Sino ang gustong mauna?" At iyon ang nangyari. Isang rabbi ang nagsalita ng pagkabigo. Isang imam ang nagbahagi ng takot ng kanyang komunidad. Isang monghi ang nag-amin ng pagdududa. At sa bawat saglit, tahimik lang si Pope Leo XVI, nakatingin, nakikinig, naroroon. Ang rebelyon ay hindi palaging marahas. Minsan ito ay pag-upo. Minsan ito ay hindi pagputol sa pag-iyak ng iba. Minsan ito ay pagtanggap na hindi ikaw ang sentro ng eksena, kundi ang taong nasasaktan. At sa mundo kung saan ang lahat ay gustong marinig, may isang lalaking piniling makinig. Sa dulo ng isa sa kanyang mga biyahe, tinanong siya ng isang batang reporter mula sa Mexico, "Holy Father, ano po ang sekreto ninyo?" Sumagot ang Papa, nakangiti. Ang Diyos ay hindi palaging sumisigaw. Kadalasan, pabulong siya. Kung abala kang magsalita, hindi mo siya maririnig. At sa gabing iyon, sa isang ospital sa South Africa, sa isang tahanan sa Ukraine, sa isang kubo sa Vietnam, sa isang upuang plastik sa Brazil, may mga taong nakaupo sa tabi ng iba, tahimik lang. Hawak ang kamay ng isang kaibigan. Walang sermon. Walang paliwanag. Pero ramdam na ramdam ang isang bagay. May kasama sila. Muling tumapak si Pope Leo XVI sa lupa ng Ahmedabad, halos eksaktong 1 taon matapos ang trahedya ng Flight Lie 171. Hindi na siya sinalubong ng katahimikan, kundi ng isang pagyakap ng presensya, mga pamilyar na mukha, mga matang bumalik hindi lang para magluksa, kundi upang muling makasama. Marami sa mga pamilyang kanyang unang nakilala ay naroon. Si Mira, nahawak pa rin ang diary ng anak niyang si Anaya. Si Arab, ngayon ay may hawak na folder na may mga bagong guhit. Si Farah, tahimik ngunit mas matatag ang tindig. Sa kanilang lahat, may kaibahan, ang lungkot ay hindi nahilaw. Isa na itong bahagi ng katawan na natutong mabuhay kahit may lamat. Lumakad si Pope Leo XVI sa gitna ng kanila, hindi bilang leader, kundi bilang kaibigan. Halata sa kanyang mukha ang mga guhit ng pagod, ng karanasan. Mas marami na ang kulubot sa kanyang noo. Mas banayad na ang kilos. Ngunit ang mga mata, pareho pa rin, malinaw, malambot, buo. Isang maliit na entabladong kahoy ang itinayo sa harap ng simpleng simbahan, kung saan siya unang umupo kasama nila. Walang dekorasyon, walang spotlight. Sa tabi niya, isang upuan na walang laman, may nakapatong na rosas, at isang papel na may nakasulat na mga pangalan ng mga nawala. Tahimik ang lahat nang siya'y tumayo. At kahit wala pang salitang lumalabas sa kanyang bibig, damang-dama na ng lahat na ito ang huling beses na magsasalita siya tungkol sa gabing iyon. Hindi upang isara, kundi upang itaga sa alaala. Mga mahal kong kapatid, panimula niya, halos pabulong. Ngayong araw, hindi ako narito upang magbigay ng sagot. Hindi ako narito upang ipaliwanag ang Diyos o ang kahulugan ng sakuna. Narito ako upang ipaalala na hindi kayo nag-iisa. Isang batang babae ang kumapit sa palda ng kanyang ina, sabik makinig. Nakita ko kayo noon, durog, tahimik, at puno ng tanong. Nakita ko rin kayo ngayon, buo sa kabila ng bitak, buo dahil minahal nyo pa rin sila, kahit wala na sila sa inyong mga bisig. Bumulot siya ng maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ang mga pangalan nila, dala-dala ko araw-araw. Isa-isa. Hindi bilang datos, kundi bilang bahagi ng aking panalangin. Alam kong hindi ko sila makakalimutan. Pero higit pa roon, alam kong sila rin ay hindi kailanman mawawala. Napatingin siya sa rosas na nasa tabi niya. Ang sakit ninyo ay sagrado. Ang pagmamahal ninyo ay hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama, kundi sa lalim ng alaala. At sa mundong laging nagmamadali, laging nag-agawan ng atensyon, kayo ang nagpapaalala sa amin kung ano ang tunay na mahalaga. May umiyak. May tumango. May tuminala lang sa langit at pinikit ang mga mata. Hindi niya pinahaba ang salita. Ngayong araw, hinding-hindi ko sasabihing tapos na ang lungkot ninyo. Pero sasabihin ko ito, narito kami. At naroon ang Diyos, hindi sa taas, kundi sa tabi ninyo, sa mga gabi ng katahimikan, sa umagang walang yakap, sa oras na bumabalik ang kirot. At kung may matira man sa lahat ng ito, hayaan niyong ito ang matandaan ninyo. Tumingin siya sa kamera na tahimik na nakatutok.
Ang inyong sakit ay hindi kahihiyan. Ito ay tanda ng pagmamahal. At ang pagmamahal, kapag totoo, ay hindi kailanman namamatay. Sa likod ng entablado, isang grupong kabataan ang nagsimulang mag-abot ng mga puting bulaklak sa mga pamilya. Walang direksyon. Walang rehearsal. Basta naganap. Ang papa ay lumapit sa kanila, isa-isang tinanggap ang mga yakap, ang mga liham, ang mga larawang muling inabot sa kanya. Isang batang lalaki ang nagtanong, "Papa, babalik po ba kayo ulit?" Ngumiti siya. "Hanggat may nagmamahal, lagi tayong magkikita, dito man o sa kabila." Pagkatapos ng huling yakap, siya ay muling bumalik sa eroplano. Sa kanyang upuan, inilabas niya ang folder ng mga larawan. Isa-isa niyang tiningnan. Sa tabi niya, walang sinuman. Ngunit habang pinagmamasdan ang mga ngiti ng mga taong nawala, may katahimikang pumuno sa espasyo. Hindi sumigaw ang mundo. Walang breaking news. Walang fireworks. Pero sa mga komunidad sa buong planeta, may gumalaw, isang pari ang lumapit sa tahanan ng isang ulila. Isang ate ang niyakap ang kapatid na hindi niya nakakausap mula noong libing. Isang lalaking matagal nang hindi nagsisimba ang pumasok muli sa simbahan, hindi para humingi, kundi para makinig. Isang araw pagkatapos ng pagbisita, ang Vatican ay nakatanggap ng isang sulat mula sa isang babae sa Bangladesh. "Hindi ko po kailanman nakita ang Papa, pero naramdaman ko siya. Parang may nakatabi sa akin habang umiiyak ako. Hindi ko po alam kung anong tawag doon. Pero sa ngayon, tawagin ko na lang po itong presensya." At sa puso ng Rome, sa isang maliit na kapilya, sa huling oras ng gabi, si Pope Leo XVI ay nakaluhod muli. Tahimik. Wala siyang bitbit na salita. Tanging ang mga alaala ng mga boses na kanyang pinakinggan. Ang luha ay wala na sa kanyang mata. Nasa loob na ito. Malalim. Tahimik. Banal. Sa kanyang huling panalangin ng gabing iyon, isang bulong lang ang lumabas sa kanyang bibig. "Salamat. Dahil pinayagan mo akong maramdaman kung gaano kalalim ang ibig sabihin ng pagmamahal." At sa labas, isang simpleng hangin ang dumaan. Walang mensahe. Walang milagro. Tanging paalala lang na minsan, sa katahimikan, mas naririnig natin ang Diyos. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.